Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, pag-usapan natin itong katatapos lamang na laro. Friendly game, send-off game ng Gilas Pilipinas kalaban itong Macau Black Bears. Matindi pala itong Macau Black Bears ito sa shooting, ano? Napanood ko eh. Talagang makikita natin talaga na hasang-hasa sila sa 3-point shooting. Okay? Yun nangyari nung first half. Impeccable shooting by the Black Bears. Okay? Ngayon, dumating ito second half. No? Nabaliktad ang mga sitwasyon. Okay? At from a 21-point lead, mga kababayan, nakahabol itong Gilas Pilipinas. Again, ang ating tagasalba to the rescue, ang ating naturalized player na si Justin Brownlee. Alright, Justin Brownlee, number 32. At siya ang nagsalba. Of course, meron din siya mga katulong. May mga locals din tayo na umiscore din, ano? Pero siya yung nasa forefront, no, nung run ng Gilas Pilipinas noong second half. Okay? Alam niyo itong Macau Black Bears, hindi tayo masyadong pamilyar, no? Sa laro nito, wala tayong masyadong scouting reports. Kailan lang natin sila nakita, na meet, okay? Short notice ang abiso. Okay? So wala tayong masyadong time na mag-scout ng in-depth, malalimang pag-i-scout. Kaya medyo nanghula tayo. Nanghula tayo noong first half. At nakita na ngayon natin, inobserbahan ng coaching staff na ito palang Black Bears bukod sa inside, no, mas matinik pala ito sa sa outside shooting. Okay? So nag-adjust bigla. Okay? Nung first half ako naobserbahan ko, parang ang lamya ng depensa, no? Ang luwag ng depensa. Okay? Hindi challenge lahat ng tira, kaya nakakalusot. Okay? Pero no second half, humigpit ang depensa. Okay? Every shot was challenged, resulting to several misses. No? Nagmimintis. Di ba katulad nung first half, laging pasok ang mga tira nitong Black Bears. Mapa medium at saka mapa long range. Okay? So no second half, kumagat ang kanilang depensa. Ayun na, nagresulta na nga sa mga mintis at sinigurado naman ng Gilas Pilipinas na makuha ang defensive rebound, resulting to a lot of fast break points. Okay? Fast break. Okay? Tapos yung kanilang pasahan, ang ganda. Yung assist pass. Okay? Laging hinahanap yung kung sino ang open. Okay? Merong sasalaksak sa loob, tapos pagka may nakitang mas libre, labas. Okay? Tira sa labas. Buti ang outside shooting natin nag-click. Okay? At ang isa na nga dyan sa mga nakarami, siguro mga 3-4 na beses nakatres, ay itong si Justin Brownlee. Okay? Of course, kay Dwight Ramos din, okay din, ano? Yung mga penetration niya sa loob, okay? Pero ang mga very notable players na nakatuwang ni Justin Brownlee, no? Ay napansin ko, no, dalawa. Etong si si Kiambao. Kevin Kiambao nga ba? KQ, KQ, Si Kiambao,
nag-improve. Ba, oo, ang ganda ng laro Maganda ang laro niya. 4 ang laro, ano? 3-4. Pwede sa 3, pwede sa 4. Okay? Bukod sa kumukuha na rebound, malakas sa rebound, ano? Tapos takbo, fast break. Okay? Tapos, nag-improve ang shooting sa 3. Naka 3 yata siya sa first half, ano? Ewan ko, bagay, iniupo siya no second half kasi nag-click si CJ Perez, yung depensa ni CJ Perez, Chris Newsome, okay? Pero nung may ang dami rin niya nagawa nung first half, mga 14-15 points yata ang nagawa niya ngayon the whole game, ano? Saka lang siya pinasok nung bandang huli lang, ano? Pero maganda ang contribution itong si KQ. Okay? So, maganda improvement, mas maganda ang contribution niya sa Gilas. Marami siya maiko-contribute at siyang malaking threat sa ibang team. Kung titingnan ng ibang teams yan, kung i-scout nila yan. At naging versatile ang kanyang mga movements, mga kababayan. Itong si KQ, si Kiambao, So, expect natin na malaki ang may tutulong niya dito sa Gilas, Pilipinas. Naging floor spacer siya. Okay? Yung bantay niyang malaki, kasi 4 Yung bantay niyang malaki, luluwag sa loob yun. Matagal na natin hindi ni-discuss. Maski sa finals ng PBA, nakikita na natin yan. Pag may malaki kang pag may malaki kang magaling tumira sa labas, stretch 4, expect na luluwag yung loob, At kapag tumira ng 3 at nagpapapasok, mapipilitan ngayon yung malaki niyang bantay sa Hindi naman pwedeng maliit dahil mismatch 'yon, So malaki may tutulong nito si Kevin Kiambao, si KQ. Okay? Yung isa pa ay yung nagmasipag, talagang nagising, si AJ Edu. Bukod sa mga thunderous dunks niya na nagpagising talaga sa Gilas Pilipinas, yung depensa niya, palpal dito, palpal doon, at saka yung mismong kanyang presence sa loob, nakaka-intimidate yun, forcing the players of the Black Bears to change their shots. Nakakabago ng tira yan Pagpasok sa loob, uy, may malaki. Iba ngayon ang tira mo ngayon. Mintis ngayon yung tira mo. Yung layup mo. Yung drive-in shot mo. Kuha na rebound sa mintis. Fast break, assist, fast break. At tulad nung nakita natin, tinakbo Tinakbo ng Gilas Nagulat yung nagulat yung Black Bears biglang nagtatatakbo. Okay? At nagpapasok ang tres ni Justin Brownlee. Nakalimutan nila si Justin Brownlee. Kala ng Black Bears, it's just a walk in the park. Ay, kaya pala natin ito. 21-point lead. Okay? Unti-unting ginapang ng Gilas nung second half. Third and fourth quarter. Okay? Yan. So, nagkulang din sila sa scouting. Bago lang din nila tayong nakalaban, so hindi nila akalain, ginulat natin sila. Okay? So, kudos sa coaching staff. Nakapag-adjust sila agad during the second half. Siguro halftime. Pinag-usapan nila ito, ganito, bantayan mo si ganito, si Lyung. Ang galing sa tres, pare. Mga 2 lang ang mintis. Okay? 5 out of 7 yata. Kung di ako nagkakamali sa stats niya, Okay? So, yun ang nangyari. Okay? Si AJ Edu, defender. Sa offense naman, okay, moving without the ball. Ang galing gumalaw. Okay? Tinitiyak niya na yung babantay sa kanya mismatch. Kaya siya nakakapasok sa loob kaya nakakatanggap siya ng mga magagandang pasa sa loob, Tsaka yung hustle niya, yung loose ball. Okay?
nakukuha niya. Okay? Tapos, always ready for the follow-up shot pagka, mintis, In the absence of with the absence of Junmar Fajardo, malaki rin ang maitutulong netong si AJ Edu. Yung presence niya, unang-una, depensa niya, and then, of course, yung opensa niya, mga kababayan. Okay. So, handa na ba ang Gilas Pilipinas? Palagay ko, handa na tong Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup. Alright? FIBA Asia Cup, here we go! Makadalawa lang tayo dun sa FIBA Asia. Okay? 2-0, pwede na. Okay? At yung top 2, pasok na automatic sa quarterfinals. Yung yung 3-4. Hindi. Sorry. Stand corrected. Yung top 1 sa Group D tayo eh. Yung top 1 doon, pasok na sa quarterfinals. Yung number 2 and 3, papasok sa qualifying round for the quarterfinals. Maglalaban pa. Okay, so hindi pa end of the world para do sa number 2 and 3. Lalaban pa sila. Okay? Kaya lang, incentive ng number 1 sa bawat group, pasok na sila sa quarterfinals. Okay? So, aabang na lang sila ng kalaban nila. So, pahinga sa kanila, no? Okay, sana, let's hope na maging number 1 tayo. Huwag na tayo magdumaan sa number 2 and 3 dahil, extra effort yun, Kaya kailangan at least 2-0 tayo. Okay? Kaya New Zealand yun, So, may pag-asa tayo. Chinese Taipei at saka Iraq. Malaki ang chance natin manalo. Sa New Zealand, medyo malabo tayo dyan. Although, there's a possibility na natalo na natin sila. Pero, may Kai Sotto tayo nun. Tandaan nyo, mga kababayan, may Kai Sotto tayo, kaya tayo nanalo. Okay? Ngayon, wala si Kai Sotto, hindi lalaro. So, medyo mahihirapan tayo. Although na may Junmar Fajardo tayo, pero, iba ang galawan, tandaan nyo, iba ang galawan ni Junmar Fajardo kay Kai Sotto. Okay? Yan. Alright? So, lilipad na ang Gilas Pilipinas sa Jeddah, Saudi Arabia. Alright? At itong mga comments niyo babasahin natin. Ito na, susunod na. At ito na nga mga kababayan, mga ka-talkers, mga ka-toshis. Babasahin na natin ang inyong mga comments dito sa Inside o Inbound Insights. Alright? Eto, si Sir Pablito. Isa sa mga suki natin. Sabi niya, "Hello boss, I consider your reason, but for me, it was set already before finals ang dahilan kung jeans ang kalaban ng TNT, malamang Grand Slam na ang TNT, no? Hope you know what I mean. Thanks for reading my reaction." Salamat din po, Sir Pablito, sa inyong pagtangkilik sa ating YouTube channel. Alright. Sir Rodante naman. Maraming salamat Sir Rodante. Shout out sa Gilas and shout out din sa mga followers ng Talking Toshi Sports. Nagulat ako dito Salamat po sa mga followers ng Talking Toshi Sports. Kaya kaya ng Gilas yang lalaro, kaya si Jericho Cruz, si QMB gusto maglaro sa SMB yan. Go vlog Talking Toshi Sports. Thank you very much po Sir Rodante Salvador sa inyong comment at patuloy na pagsuporta. Ayan. Okay. At si Sir Roberto Doclolero, shout out sa buong Gilas at Hinebra team. Ayan. Okay. At si Sir Lope, ito, may analysis siya. Kailangan gumana ang outside shooting nila. Ayan na nga, gumana na nga kanina, no? Especially sa 3-point area. Okay?
courtesy of Justin Brownlee, ano? About sa Asia Cup, palagay ko babawi ang Gilas sa Chinese Taipei. Oo, medyo nakatalo tayo nung last no? Last encounter natin. Baka manalo tayo. Sa New Zealand naman, medyo mahihirapan tayo. Pero tignan natin. Oo, baka naman makasilat tayo. Pero sabi ko nga kanina, meron tayong Kai Sotto nung nanalo tayo sa New Zealand. Okay? Sa Iraq naman, may laban tayo. Pero sana manalo tayo kahit dalawa lang. Okay lang, dalawa talaga, sir. Okay na. Makakapasok tayo sa Olympics. Ako, medyo malayo-layo pa po yung Olympics. Ano, dito po muna tayo sa sa World Cup. Okay? At pagkatapos ng World Cup, yun na yung may Olympic qualifiers nga. Okay, OQC pa nga di ba? Okay, pero dito muna po tayo sa Asia Cup, no? Step by step po tayo. Mga katokers, mga katohis, Sir Lope, ano? Pero hindi masamang mangarap ng malaki, pero step by step po muna tayo. Alright, yan po ang inyong mga comments at mga insights dito sa Inbound Insights. Salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Sa mga bagong pasok, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe. Huwag po kayo mahihiya. Libre po yan. Pindutin niyo lang po yung subscribe button. Okay na po sa atin yan. At comment po kayo sa ating video. Ay sa pinag-usapan natin kanina na ang performance ng Gilas Pilipinas versus the Macau Black Bears, ano? At itong kanilang magiging performance sa loobin ninyo na maganda ba kaya ang kanilang magiging performance dito sa FIBA Asia Cup. Alright, magandang araw po sa inyo lahat. Hanggang dito na lamang po. Paalam po sa inyo lahat. Thank you very much. Bye-bye.